Paano na kami? Wala kami makakain. Paano na kami? Wala kaming pera. Paano kami lahat nagwo-worry? Kasi ito yung negative side na ang tao na walang pananampalataya ay nagiging PWD, nagiging disabled. Di po ba? Andy, PWD, yung D ay nadi-discourage. Mga kapatid, sa pagharap natin sa crisis na ito, makikita natin yung ating katatagan ng ating pananampalataya. Yung kung pananampalataya mo nga raw ay napatak sa isang bato at dumating yung tubig, nabuhusan yung buto, nadaling naanod. Pagdating ng crisis, ang mga tao na walang pananampalataya, naaanod yung kanilang pananampalataya, napupunta sila sa pagpapanik, pagwo-worry, at pagiging discouraged sa buhay nila. Pumunta naman tayo sa negative side, ay sa positive side. Ang positive side, mas marami rin sa PWD. Hello, naririnig ba? May binuo ko na namang antonyms ng ng positive side at ito ay tinatawag ko na openness. Openness, yung pagiging bukas. Sa letter O, parang bingo. Parang bingo lang, ano? Letter O. Sa letter O, ang isang mananampalataya o ang isang taong merong Panginoon sa kanyang puso ay open mind. O, bukas ang kanyang isip, bukas ang kanyang espiritu sapagkat hindi siya natitinag. Naalala ko si tatay. Yung tatay ko, si Tatay Ben, nung siya ay galing ng Palawan, at siya ay nakakilala sa Panginoon, ano sabi niya sa akin? Melchor, kahit kunin na ako ng Panginoon ngayon, I am ready. Open na ako. Pero kung hindi pa, ay gagamitin niya pa ako para makapagpahayag pa ng salita ng Diyos. Kaya ganoon na nangyari kay tatay. Kaya nung tinanggap niya yung Panginoon nung at the age of 62, kahit matanda na, bago siya binawian ng buhay at the age of 84, ay nakapagpastor pa siya. At alam ni Mamang yun, napunta kami doon sa Zambales noon sa Mount Pinatubo, ano Mang? Ikaw ang driver ko noon di ba? Napuntahan natin si tatay noon. Nakita naman natin na nagamit pa si tatay sa pagpapastor sa lugar ng Zambales. Ito yung sinasabi ko, magiging open mind tayo, nagiging bukas ang ating isipan pagdating ng crisis na ito. Hindi tayo nadi-discourage, hindi tayo matataranta o magwo-worry o magpapanik. Number 2, yung P. Privilege to pray. Ito yung pagkakataon na meron tayong, alam nyo yung privilege, pagkakataon nito, hindi ito right. Ito ang pananalangin ay privilege. Pagkakataon, hindi ito right. Kaya yung mga ganitong sitwasyon, meron tayong binibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay manalangin, mag-pray. Ang panalangin ay isang pakikipag-usap sa Panginoon. Ito ay hindi lamang sa magpapasalamat, hindi lamang tayo hihingi, magpe-pray kung tayo ay nagigipit. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating manalangin. Naalala ko nung birthday ni Mamang na kami ni Sherwin magkaangka sa motor. Kating-kate ko na manalangin, pero hindi ako nakapanalangin. Natutokso ako. Ano nangyari sa amin? Na semi-disgrasya kami. Napapansin naman ninyo, pagka kami galing dyan, at dala namin yung sasakyan ni Pete dati, napapansin naman yun, di ba? Bago tayo maggawain, birthday ni nanay, nanalangin tayo. Kami pag bago uwi, nananalangin tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sa pagkakataon na ganito na may crisis, lamang tayo manalangin, kundi sa lahat ng pagkakataon, kasi ito ay pagkakataon, hindi right, kundi ito ay privilege natin, ibinigay ng Diyos para tayo ay makapanalangin, makausap natin siya. Letter E. Ito ay
encouragement. Tandaan nyo yung acronym openness. Nasa E na tayo. Encouragement. Ito rin ang pagkakataon na i-encourage natin katulad ngayon. Sa pamamagitan ni Bunso, sa idea ni Bunso na tayo ay magkaroon ng Bible study through internet. Salamat sa internet. At tayo ay nakakabalitaan, nakakaisa. Nakikita natin ang bawat isa. Katulad ngayon, si Mama, magandang lalaki pala sa internet. Hello. Kaya nagpapasalamat tayo dito sa pagkakataon nito na tayo ay mag-i-encourage. Ma-encourage tayo na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Suppose, tingnan niyo po, suppose na kung itong COVID-19 ay ang pagwawakas na ng mundo, nakakalungkot yung mga taong wala pa sa Panginoon. Kasi, ang mangyayari, kung ito nga ang katapusan ng mundo, lahat naman wala nang kahit na mga pastor o mga pare o mga leaders ng religion Pag sinabing ito na ang magwakas ng mundo, lahat naman tayo mamamatay din Ang tanong, sino ngayon yung nasa Panginoon na sinasabi ng Biblia, ang sino mang nasa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda ng internet na ito. Hindi lamang nakikita niyo na ako'y bungal. Hindi lamang nakikita ko si baby na umihikab na. Kundi tayo ay nagkakaroon ng encouragement. For the first time, sa pamamagitan ng internet, ay nagkakaroon tayo ng pagkakaumustahan. Ma-encourage tayo na tayo ay humarap sa Panginoon. Napansin nyo ba, mga kapatid, nakikinig ba kayo sa radyo? Nanonood ba kayo sa TV? Napansin nyo ba na bago yung programa ng isang announcer, may prayer? Napansin nyo? Hello? Sa TV, bago ngayon, merong pinapalabas sa TV panalangin. Sa TV, nanonood kayo? Yari, pagkatapos ng 24 oras, merong prayer yon. Bago maglipat ng programa, may prayer. Napapansin niya? Bakit ngayon? Dahil may crisis? Ibig ko sabihin, sana walang crisis o may crisis o wala, ay tayo ay mananalangin. Magkaroon tayo ng encouragement sa ating lalong-lalo na sa ating mahal sa buhay. Alam niyo ba mga kapatid, hindi sa daily prayer ko, bago umalis si Sherwin, pinagpe-pray ko yan. Hinahatid ko siya sa tanaw, mula pa hanggang sa makalabas sa salang gate. Nagpe-pray na ako yan. Ini-extend ko na ang prayer sa inyo. Ini-extend ko na ang prayer sa ating governor, sa ating vice governor, at sa lahat ng nasa Kapitolyo. Ini-extend ko na rin ang prayer kay Bebe, kay Marcia, at kay Lenny na nasa Amerika at sa kanyang mga kapatid. Lahat ng mga kaibigan natin, kakilala natin, ini-extend na natin ang prayer. Ini-extend ko na ang prayer sa lahat. Kasi ito nga ay privilege. Binigyan lang tayo ng pagkakataon na tayo ay makapanalangin through encouraging our neighbor and our relatives. Haba, no? Letter N. Hello. Nasa N na tayo, openness. O open na, N. Ang N ay near or draw or close to God. Kailangan ang bawat isa ay lumapit at mag-draw. Ibig sabihin yung draw, maging laging kaakibat ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Sabi nga sa Proverbs 3:6, tama? Munso, alam mo yung Proverbs 3:6? Na lahat, ang babasahin ko Siya ay sanggunihin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Di ba? Sa verse 5 ang sabi, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,
at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yun nga, sinasabi na tayo ay kailangang nakalapit sa Panginoon. We must draw near to God. Kaya yun yung letter N. Yung isang letter N ay nurturing. Double N kasi yung openness eh. Yung isang letter N ay nurturing the Word of God. Mga kapatid, paminsan-minsan pag may time, may Bible tayo. Bigyan nyo ng oras ang Bible. Magbasa-basa kahit paminsan-minsan. Kahit na app sa cellphone. Merong app sa cellphone, pwede kayong sa Play Store, pwede kayong mag-download ng app ng Bible. Kung di kayo makakabili ng Bible, hindi na dahilan na para kayo ay walang pera pambili ng Bible, pero meron kayong cellphone at meron kayong internet, pumunta kayo sa Play Store, i-download nyo yung Bible, kahit papano kayo ay makakabasa ng Bible. Amen? Hindi na dahilan na kayo ay walang pera pambili, pero meron kayong cellphone at merong Play Store. Makaka-acquire na kayo ng Bible. Kaya paminsan-minsan, ang sabi po sa letter N, nurturing the Word of God. Kaya kailangan, pag may time, bigyan naman natin ng oras, kahit 15 minutos, kahit isang talata o isang chapter sa Bible, araw-araw makabasa tayo. Napakaganda at napakabuti ng Panginoon sa binibigay niya sa ating pagkakataon. Ito nga yung sinasabi ko na pag-aralin, nurture. Ano ba yung nurture sa Tagalog? Alagaan. Nurture, di ba? Nurture, alagaan. Pagyamanin. Oh, pagyamanin. Okay. Pagyamanin. Oo. In-nurture mo. Dapat nating alagaan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Letter E. O-P-E-N-N, another E, yung sa NES na, no? Magiging efficient tayo. Nagiging efficient tayo, nagiging capable. Ano ibig sabihin ng efficient ay capable, competent, active. Yun ang ibig sabihin ng efficient. Nagiging epesyente tayo sa pagkakataon ng crisis na ito. Nalalagpasan natin ito kasi nga meron tayong Diyos sa ating buhay. Nakakalungkot nga lang, may nagpost sa isang Facebook sa aming grupo ng nalulungkot daw siya dahil daw sa panahon ngayon, nakikita niya marami pa rin taong tamad. Ang tinuturing niya palang tamad ay yung mga taong hindi man lang daw nananalangin. Nalulungkot daw siya. At alam niyo ba mga kapatid, may nabasa ko sa isang libro sa isang bansa sa Europe, sa atong bansa nato sa Europe. Merong isang bansa sa Europe na sa sobrang yaman ng bansa na yon ay hindi na pagdating ng araw ng linggo, nakikita ng pare, marami na raw yung 10 na nagpupunta ng church. Why? Kasi yung mga tao doon ay sobrang puro mayayaman at wala kang makikitang naghihirap. Wala nga ron daw halos pumapasok na maging katulong. Kundi dahil nga sa lahat ay kaya nila, sufficient sila sa kanilang buhay. Kaya napansin ng mga pares doon sa Europe na yon, kalimutan ko itong bansa na to, na hindi, dahil nga sa kasaganahan, nakalimot ang tao sa Diyos. Ewan ko lang ngayon na mayroong crisis. Siguro naman napupuno ngayon ng mga churches sa lugar na yon. Siguro naman maraming nananalangin ngayon. Lahat kasi tayo nananalangin lang pag meron ng sakuna o nananalangin lang pag meron ng pagsubok na dumaraan sa atin. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin, yung katatagan. Ito yung topic natin yung katatagan ng ating pananampalataya, makikita natin sa pagdating ng crisis,
Kaya nga kung tayo ay negative at walang Panginoon sa ating buhay, pupunta tayo sa PWD. At yun po sinabi ko kanina, yung panic, nagwo-worry at discouragement. Letter S, sanctity. Double S yung openness eh. Sanctity yung isang S. Ang ibig sabihin ng sanctity is devotion. Maging godliness. Maging devoted. Lagi tayong nakaakibat sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, nakakonect tayo lagi sa Panginoon. Ang sabi ng Zechariah 4:6, it is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya nga, huwag nating ipagmalaki yung ating kakayahan, katanyagan, kalakasan, kalusugan. Hindi natin may pagmamalakihan. Pagdating ng ganitong panahon, dito nakikita ng Panginoon yung talagang para sa Kanya. At napakasakit nga lang, isipin na yung sa panahon ngayon ay maraming nananalangin. Sana, siguro sabi nga nung isang post, ito siguro yung binigay ng Panginoon kasi na marami nang nakakalimot sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, maging devoted tayo, magkaroon tayo ng devotion, mananalangin tayo. Number 1, kung tayo mananalangin, kailangan isakop natin yung ating mga mahal sa buhay at yung ating mga kaibigan o yung ating mga ka-friend sa Facebook. Isama natin sila sa ating pananalangin kasi ito tinatawag na tawag dito yung pagpapanalangin sa kapwa. No, sa lumang tipan, pansinin ninyo, yung panalangin ni Haring Solomon, ano yung sabi ni Haring Solomon? Panalangin niya, nung siya ay dalin o hirangin ng Diyos na maging hari. Ano yung unang panalangin ni Haring Solomon? Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan upang mapamunuan ko at mapaglingkuran ang bayang ito. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Dahil hindi ka humiling ng para sa iyo, ang hiniling mo ay para sa kapwa mo, ipagkakaloob ko ng higit pa sa ipinalangin mo. Kaya si Solomon ay binigyan ng Panginoon ng talinong mas matalino pa sa computer natin ngayon. Sa talino ni Solomon, yon ay nanggaling sa Panginoon. Kasi nga, hindi siya humingi ng pangsarili, kundi ang panalangin niya ay para sa kapwa. Nakukuha niyo po ba yung mensahe na yun, mga kapatid? Nakukuha niyo? Kaya tayo, pag mananalangin, huwag naman sa ating i-extend na natin sa ating mga kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Huwag lang naman sa atin. Kaya, isang encouragement sa inyo, ipanalangin nyo kami, ipanalangin nyo ang lahat ng nasa San Miguel, lalong-lalo na may mga karamdaman. Okay. Amen po, Baron? Sa FB Live, marami kang hindi aware. Hello. Ang last letter S ay satisfy. Wow, galing. Tingnan nyo ha. Ito ang the last part ng openness. Yung satisfy is contentment. Sabi ng post, meron ako kakakita po sa yung isang taong grasa. Yung mga tao nga naman nagpapanik. Samantalang kami nandito lang sa kalsada. Hindi wala kaming face mask, wala kaming pagkain, hindi kami nagugutom. Yung mga tao, bakit may face mask na? Ang daming pagkain, ang daming pagreklamo. Di ba? Kasi nga, nawawala sa puso ng tao yung contentment. Yung satisfaction sa kanilang buhay. Nakita niya mga kapatid? Kaya ang napaka-importante rito, yung meron kang pananampalataya sa Panginoon at ang pinag-uusapan niya natin dito, yung katatagan,
makikita natin pagdating ng crisis na meron tayong katatagan sa pananampalataya. Kaya uulitin ko, na kung tayo ay pupunta sa negative, magiging PWD tayo. Magiging P, panic, W, magwo-worry, and letter D, madi-discourage. Samantalang pag tayo nasa Panginoon, on the positive side, tayo ay nasa openness. Yung O, open-minded, P, privilege to pray, E, encouragement, N, near and draw to God, and another N is nurturing the Word of God, E, efficient, capable, active, and competent, S, sanctity, is a devotion, is a godliness, and the last S is satisfaction or contentment sa ating mga buhay. Mga kapatid, napakalinaw ng ating pinag-aralan na ang ating, wag naman sana yung ating pananampalataya ay parang napunta sa ibabaw ng bato na madaling matatangay. Ang gusto ko, magkaroon tayo ng pananampalataya na sinasabi sa 15. Ang sabi ng Panginoon, ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Papansinin niyo to ha. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito. Ay sabi ko kanina, nurturing sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila ay magtsatsaga hanggang sa mamunga. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Bago ko manalangin, ang dami pala kaming viewers sa FB Live. Pastor Salamat po sa mga nanonood sa FB Live. Salamat po sa inyong pagsunod. Thank you din, Dati. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Ay, mag-isa na. Praise Muli, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong salita na aming napag-aralan. Tunay nga po, Panginoon, na makikita mo sa panahong ito ang katatagan ng aming pananampalataya na hindi nalaglag sa bato o sa dawagan, kundi dapat ang aming pananampalataya ay tumubo sa matabang lupa upang ito, Panginoon, ay aming mga maalagaan at manatili sa aming puso na may taglay ng iyong kapangyarihan at pagsama ng iyong Santo Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami nga po, Panginoon, ay pinagkaisa mo. Salamat sa internet. Salamat, Panginoon, sa idea na ito na kahit kami magkakalayo, Panginoon, ay nagkakaisa kami at nagkakaroon kami ng koneksyon sa bawat isa upang ang salita mo ay aming mapag-aralan. Nawa, Panginoon, ang salita mo ito ay tumimo sa pinakamakatabang bahagi ng aming puso at aming isipan upang ito ay aming maingatan at manatili sa aming mga buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng Milarpis family na nakahook sa internet ngayon. Kinanay Belia na aming nanay, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, karagdagan sa kanyang buhay. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kaaliwan hanggang sa, Panginoon, ikaw ay bumalik. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng nasa abroad, naming mga kaanak, kay Bebe, kay Marcia, at kay Lenny, Panginoon. At sa lahat po na hindi ko po nabanggit, kay Marvin, Panginoon. Pangilinan, ikaw din po, Panginoon, ang siyang sumabaybay, patuloy na kang kumilos at gumabay, Panginoon. Malayo, Panginoon, ang bawat isa sa virus na ito ng COVID-19. Ang mahalaga, Panginoon, ay bigyan mo kami ng katatagan sa aming pananampalataya na nakahawak sa iyo, nakahook up sa iyo, at lagi kaming bigyan mo ng pagkakataon na kami ay makalapit sa pamamagitan ng pananalangin. Salamat po, Panginoon. Kulang ang mga salita upang ikaw ay aming papurihan. Ngunit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig, ay binigyan mo kami ng pagkakataon. Kaya nga po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat, kalwalatian, kadakilanan, magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin.
sa pangalan ni Jesus. Everyone say amen. 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 Ipag-pray din natin yung mga sitwasyon ng epidemyang ito ngayon na yung pandemic ng COVID-19, yung mga nagiging biktima, ipanalangin natin sila. Sabay-sabay tayong manalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, kami nagpapasalamat sa privilege po, Panginoon, na kami ay kumukonekta sa iyo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ang bawat isa ay hipuin mo, palakasin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaabot sa iyong kalwalhatian, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. sa mga oras pong ito, itinataas po namin, Panginoon, yung mga doktor, yung mga nurses, Panginoon, Amen. na sumusuong sa panganib na dala ng COVID-19, Lord God, sa kagustuhan po nila, Panginoon, na makatulong, makagamot, Panginoon, sa mga naaapektuhan naming mga kababayan. Tunay nga po, Panginoon, na sila ay bigyan mo ng karagdagang lakas ng loob, Panginoon, hindi man lalong-lalo na po, Panginoon, sa kanilang mga pisikal na kalalagayan. O Diyos na dakila, tunay nga po, Panginoon, na sa mga oras pong ito, Yes. Ikaw nga po, Panginoon, ang humipo sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ng dakilang manggagamot, O God. Amen. Tunay nga po, Panginoon, na yung protection mo na para sa kanila ay iyo pong i-extend, O Diyos, sa bawat isa sa kanila, sa lahat po sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga pinanghihinaan po, Panginoon, ng loob. Hindi na po nakakauwi sa kanilang pamilya, sapagkat ganun din po, Panginoon, nag-aalala sila, na sila, Panginoon, ay may dala ng virus sa kanilang katawan. O Diyos, Ikaw magbigay sa kanila ng kaaliwan, Ikaw magbigay sa kanila ng peace of mind, O God. Tunay nga po, Panginoon, na sa mga oras din pong ito, itinataas namin ang lahat ng namumuno, Panginoon, sa aming pamahalaan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila. Yes, Lord. Magbigay po, Panginoon, ng tapat na panunungkulan, O God. Abutin, Panginoon, yung tunay na nangangailangan, lalong higit, Panginoon, yung mga naaapektuhan ng pandemic na ito, O Diyos. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ang biyaya mo sapat. Amen. Hindi ka nagkukulang. Lagi nga po, Panginoon, na kami manampalataya lamang sa iyo. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa privilege na ito. At sa patuloy po, Panginoon, na pagbubukas ng puso ng bawat isa sa gawain ito, O God. Hindi man kami magkakasama, kami man ay layo-layo. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang aabot. Lahat po, Panginoon, ang may karamdaman. Yes. Kay nanay, kay bunso na hindi nga po nakakapagpa-check Yes, up. Apo. Lord, Ikaw Yes, ang dakilang manggagamot. Ano man ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito, Ikaw po, Panginoon, ang humawak, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang maglapat ka po, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong mapagpagaling, Panginoon, na kamay, O Diyos, at hipuin mo yung parte na kanyang karamdaman. Yes. Hindi man siya nagkukulang man po man siya, Panginoon, sa mga medisina, sa mga oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang dakilang manggagamot, O Amen. Diyos. Yes, Lord. Hilumin mo, Panginoon. Hilumin mo, Panginoon, yung kanyang nakaramdaman, O Lord. Gayon din po, O Diyos, ang lahat po, Panginoon, ng may sakit. Hipuin mo, Panginoon. Napakadakila mo nga po, Panginoon, sapagkat ang dugo mo, Panginoon, na nabubo sa krus ng Kalbaryo, inaangkin po namin, Panginoon, na ito'y gamot, Panginoon, sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng aming alalahanin, O Diyos. Sa'yo po namin ito inaalay, O God. Yes, Lord. Sa mga kamag-anak po namin nasa ibang bansa na nangangamba rin, Panginoon, sa dulot ng epidemyang ito, Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kaaliwan sa bawat isa, O God. Maraming salamat po. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat sa oras na ito, O God. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin po namin yung katugunan mo sa aming pananalangin. Sinabi mo nga po, Panginoon, na kung saan may dalawa o higit pang nagkakatipon ay nandun ka. Yes. Kaya, Lord, salamat sa paggabay mo. Salamat sa gabay ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. Maraming salamat. Marapat lamang po, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang mayamang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Okay, umpisa na natin. Total, Nakaready na ba kayo? sa FB live lang naman sila ngayon, hindi tayo video what sa Messenger.
Tayo ngayon ay nasa Facebook Live ng aking account. Kahapon po ay naumpisa namin yung gawain ito sa pamamagitan ng online Bible study. Kaya ko po nabanggit na ito ay Bible study dahil ito tayo sa hapong ito ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pag-aaral na gagawin natin, kung paano natin i-expand o ipapaliwanag yung kanyang salita sa Bible, kaya nga tinatawag natin itong Bible study. The difference between Bible study and the sermon ay ang Bible study ay ang pag-aaral nga ng salita ng Diyos, yung kung paano natin ihimayin at doon tayo pumapasok magkakaroon ng karagdagang kaisipan, magkakaroon tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At iba po yung sermon sa ginagawa sa pulpito. Ang sermon po ay ginagawa sa mga miyembro lamang ng mga iglesia, pero sa pagkakataon ito, kaya ako sinasabing Bible study, ito nga ay ating pinag-aaralan yung kanyang salita. Kahapon, ang ating subject ay kung paano yung katatagan ng ating pananampalataya. Kung nakahook up kayo kahapon na nakakapanood, marami kong lapses doon. Nakalimutan ko yung bansa na mayaman isa sa Europa, yung nasabi ko na hindi na iniintindi ng mga tao ang salita ng Diyos dahil sila nga ay mayayaman na. Yung bansang pong yun ay ang ako ay nagkakaano wala na naman sa loob ko na wala. I-record ko po mamaya. At isa pong pagkakamali ko rin kahapon na hindi ko naisabi, yung pananalangin sa kapwa ay ang tawag doon ay intercession. Kaya nga po sa araw na ito ay pangalawang araw ng ating pag-aaral para sa mga kaanak namin sa San Miguel na naka-hook up ngayon. Na ginawa namin kahapon ay sa Messenger, video chat ng Family Milar Clan. At salamat sa Panginoon dahil yung sa pamamagitan niya ng internet at sa video live ay kahit papano sa aking mga friends sa Facebook ay sa Belgium, yung bansa na yon na mayaman, halos hindi nga napapansin ang napapansin, nakakalimot ang mga tao sa Diyos dahil sa kanilang kayamanan. Yung bansang yon ay hindi na nga talaga maliban sa mga panahon ito, baka dumami nga, sabi ko nga po kahapon. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay ang topic pala natin ngayon ay ang reproach o reproof of instruction. Sa Tagalog, yung hindi pagpapahalaga sa payo. Yung hindi natin pinapahalagahan yung payo. Ating basahin yung ating teksto. Ang sabi sa Proverbs, kung meron kayong ballpen, kung gusto nyo malaman mamaya, basahin nyo pagkatapos ng ating pag-aaral, matatagpuan natin sa Proverbs chapter 10, verse 17. Yun lamang yung ating pag-aaralan. At ito po ang sinasabi ng verse na ito. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ulitin ko, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating natunghayan, na ating pag-aaralan, na ating ihimayan. Magbibigay po ako ng introduction tungkol dito. Minsan, umaasa tayo sa ating physical
at emosyonal na kakayanan. Humihina tayo at nagkakasakit. Ito ay babala. Minsan naman, nalilibang at hindi natin nararamdaman na tayo lugmok sa binibigay na kasiyahan ng kasalanan. Sa huli, nawawala na tayo ng interes sa salita ng Diyos at sa pananampalataya. Pangatlo, naabuso natin ang ating kapwa. Makamit lamang ang ating pangarap at nagbubunga ng pagkasira ng pagsasama. Ito rin po ay isang babala. Ang sabi ko kanina, yung sa ating teksto, yung ating pinag-aaralan ngayon, ay paano tayo, ay yung paano bibigyan halaga natin yung mga payo. Hindi natin dapat ito bigyang pag walang bahala yung payo, lalong-lalo na kung ito ay nanggagaling sa Biblia. Number 1 po, ang Bible ang siyang nagiging daan, ang isang instruction sa atin. Kaya nga po yung Bible, ang sabi nga po, meron pong acronym ng Bible, B-I-B-L-E. Ang sabi nga po doon, ang ibig sabihin ng B ay basic, instruction, before leaving earth. Kaya nga yung ibig sabihin ng Bible, ito nga raw po yung Bible na nagbibigay sa atin ng instruction bago tayo, dito sa lupa, bago tayo pumanaw sa lupang ito, sa daigdig na ito. Kaya nga yung salita ng Diyos, ang sabi, nagiging instruction. Kaya kung binabaliwala natin ito, kaya sabi ating title ay huwag nating babaliwalain yung instruction na nakikita natin at nababasa natin sa Bible. Ang sabi po sa Proverbs 6:23, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ang sabi po, ang Bible ay isang patunay na handle na lahat. Kahit anong hanapin natin sa Bible, hindi ito lamang para pang relihiyon, kundi para sa lahat ng klase ng ating pamumuhay, anumang aspeto ng ating pamumuhay, dito tayo sumasalig. Ito yung fundamental truth na ating sinasaligan bilang mga Kristiyano. Nilinawin ko, bilang mga Kristiyano. Bakit ko po sinabi bilang Kristiyano? Kasi po, ang Kristiyano lamang ang gumagamit ng Bible. Alam naman natin na yung mga ibang bansa na hindi Kristiyano, iba ang kanilang pinagbabasihan ng kanilang pananampalataya. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3:16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po, yung mga kumukontra po sabi nga po, ang Bible daw po ay gawa lamang ng tao, meron pong mga proofs, at sa Bible din po natin makikita. Alam niyo po, sa aklat ng Isaiah, ang aklat ng Isaiah ay sinulat 800 years before Christ. 8 siglo bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, meron sinabi sa Isaiah, tingnan niyo po, isa lamang propeta na ang Bible ay ating masasaligan. Sabi po sa Isaiah, chapter 53, mahaba po ito, buong chapter 53. Kaya lang, ang babasahin ko lamang, yung patungkol kung paano nasulat ni Isaiah, yung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo.
Sa chapter 4. At ito nga po ay sineselebrate ng mga Christian nation ngayon. Yung tinatawag nating Semana Santa. Yan po. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. 53 verse 4 po Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya. Sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga ampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga utupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Di ba? Sabi na Isaiah, ito yung patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay magdadanas ng pahirap, aakuin niya yung kasalanan ng tao na dapat sa tao magdudusa. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung ating Panginoong Jesucristo. At yun ay nasusulat sa Isaiah, 800 years before Jesus Christ, yung mga ipanganak. So, ang Bible ay masasabi nating panuntunan o isang instruction na hindi pwedeng pamulaanan ng mga tao na ito nga lang daw ay sulat ng tao. Para hindi tayo lumalayo, kaya nga yung Bible ay isang nating pamantayan upang ating sundin. Isa lamang ito sa mga ating mga instruction na nagbibigay. Number 2. Siyempre, inuna ko ang Bible. Number 2. Ang ating mga magulang. Sabi sa Proverbs 29:15, magbibigay ng aral ang palalo at ang saway, ngunit ang batang pinalayaw ay kakahihiyan ng magulang. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, pagdating ng araw, siya'y karangalan. Meron po ba kayo, mga kapatid, meron po ba kayong naaalala na inaibigay ng magulang ninyo na aral na hindi nyo makakalimutan at hanggang ngayon ay nasa puso ninyo? Example po, sa aking ama, nung pa po siya ay buhay, meron po siyang iniwan sa akin na legacy. Ang sabi niya sa akin, maliban sa pagdadala niya sa akin sa Panginoon, ang sabi niya sa akin, Melchor, kung ano ang magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan na yun. Isang legacy na naman gagaling sa ating mga magulang. Kasi ito po, yung mga magulang ang siyang nagbibigay sa atin ng aral at payo sa ating buhay na hindi naman nila tayo ipapahamak. Minsan masakit yung payo, lalo na kung tayo ay nasa bisyo o nasa anumang kasalanan o nagkakamali tayo. Pag tayo ay sinasabihan ng magulang, masakit sa atin. Pero napakabuti yung mga sinasabi ng mga magulang natin na ito, sapagkat ito yung nagtutuwid sa ating buhay, maliban sa Bible, na sinabi natin kanina. Sila po yung mga number 2 na nagbibigay ng tamang payo, nagbibigay ng tamang instruction para sa buhay upang tayo ay mapunta sa matinong pamumuhay. Number 3 po, sa mga tapat na kaibigan. Yan. Sabi sa Proverbs 27, chapter 5, 27 verse 5 to 6, mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. Ang sabi po rito, ulitin ko,
Proverbs 27 verse 5 to 6 pa pala, meron pang hanggang sa tugtong na 6. Mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Kaya nga sa panahon ngayon, hindi naman tayo ipokrito na lahat ng kaibigan natin ipipiliin na natin. Ang gusto ko lamang iparating, piliin natin mga kaibigan, mga kumpare o mga kaanak na siyang mag-aakay sa atin sa kaliwanagan, sa kaayusan na ikabubuhay natin. Kaya nga yung pagpili ng tamang kaibigan, kompanyon sa ating buhay ay naayon sa turo ng Biblia na piliin natin. Dahil kung tayo ay merong kaibigan na hindi maganda ang layunin sa kanyang buhay, minsan i-influensyahan tayo, napupunta tayo sa hindi maganda. Kaya sabi pinag-aaralan natin, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Kaya yung payo ng mabubuting kaibigan, makikita natin na minsan masakit. Katulad ng binasa natin, mapanumbat, parang yung magulang, parang yung Bible, parang yung pastor. Pag umaattend tayo ng churches, nakakarinig tayo ng sermon na akala natin, ipinapatungkol lamang nila sa atin mismo, individual. Pero hindi eh. Ito po ay salita ng Diyos. Minsan gumagamit ang Diyos sa pamamagitan nga ng kaibigan, pamamagitan ng kaanak, kaibigan ng mahal sa buhay, lalo na yung asawa, kung ikaw ay may asawa at may pamilya, ay nagiging daan para ikaw ay mapabuti ng iyong Kaya napakahalaga rin po yung mga payong nanggagaling sa tapat na kaibigan. Number 4. 1, 2, 3, 4. Sa mga lingkod ng Diyos. Ito na nga po yung sa pamamagitan ng iyong lingkod ngayon na nakaharap sa inyo, at sa mga pastor ninyo, sa mga pare o mga lingkod ng Panginoon na inaatin na niyo yung church. Huwag po natin walang bahala yung mga payo. Alam niyo po lahat ng sinasabi sa pulpito, anumang iglesia ito, basta po ito ay nasa pulpito. Ito po ay may lukob ng Santo Espiritu. Kaya yung pag sinasabi nung nasa pulpito, yun ang ating namnamin, yun ang ating tatanggapin, yun ang ating ipapasok sa ating puso, sa ating isipan, upang tayo ay mapabuti sa ating buhay. Kaya nga, sabi po sa 2 Timothy, chapter 4, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanood man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Napapansin ninyo, lahat ng aking binibigay ngayon ay merong supporting verses. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ito dahil yung verses na binibigay ko sa bawat segment na binibigay ko ngayon ay may kalakip na ng paliwanag na nanggagaling sa Bible. Dinadagdagan ko lamang ito para ma-expound lamang yung ating pagkakabasa. Kaya nga sabi doon sa 2 Timothy chapter 2, utos ito ng Panginoong Hesukristo at ito po ay sinabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin mo ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya napakabuti po ng Panginoon, gumagamit siya ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya ang aral po ng mga lingkod ng Panginoon, yun ang ating pong papakinggan. Huwag na po tayong tumingin sa kanilang buhay at pakinggan natin yung kanya. Kasi po,
hindi ang mensahe po na ating naririnig mula sa kanila, yun po yung mensahe gustong iparating ng Panginoon sa bawat isa at ginagamit lamang yung mga lingkod ng Panginoon upang maging payo, maging instruction, maging daan ng Diyos. Hindi lamang kung hindi nga tayo nakapagbasa, ngunit nakarinig naman tayo sa mga lingkod ng Panginoon ng aral sa ikatitimo ng ating buhay, ay nagiging extension ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos, pwede tayong sumandig sa kanilang mga mensahe during na sila ay nasa pulpito at during sa ganitong gawain ng ating pagba-Bible study. Kaya nga po, sinasabi ko, Bible study, tayo nag-aaral, ini-expand natin or ipinapaliwanag natin yung ating nabasa sa Bible. Kaya ulitin ko po yung ating teksto. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Number 5. Ang ating konsyensya. Wow. Romans chapter 2 verse 15. Ipinapakilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang mga budi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan namay ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Tingnan niyo po yung minsan yung ating konsyensya. Yung konsyensya ay nanggagaling sa puso. Ng puso, di ba? Minsan nagtatalo yung puso at yung isipan. Ang isipan kasi pag pumasok po ang isang gagawin natin sa isipan at pumasok sa puso, nagkakaroon po ng pagtatalo kung gagawin mo o hindi. Minsan nagawa mo na. Pag nagawa mo na, ito ngayon yung konsyensya. Sana pala hindi ko nagawa. Meron po akong kaibigang pastor. Excuse mo. Hindi po COVID-19. Meron po, naalala ko kasi si pastor Sabi po niya, no minsan daw po siya ay tinreat na nag-treat po yung kanyang anak sa isang magarbong restaurant. At doon po sa restaurant ay nilapitan po siya ng beggar, isang namamalimos. Ginawa niya nireject niya, dinown niya. Kaya yung pong beggar ay umalis. Pero pagkaalis po ng beggar, handong po yung kanyang konsyensya. Naisip niya, mali yung tinaboy niya. Andun nagtalo ngayon. Kaya yung konsyensya ngayon, nagtuturo sa atin kung paano, ano yung magandang gagawin natin. Yung nasa maganda. Minsan nga, natalo ng isipan, tumanggi tayo tumulong. Pero yung konsyensya andan, uusigin ka ng konsyensya mo. Bakit ko nga pala hindi pala tinulungan? Sa amin pong pamamasada ng jeep, meron po kami na isakay na senior. Ang pamasahe po from Baliwag, Bulacan to Tabang, Giginto, ay 25 pesos sa regular. Ang sabi po ng matanda, hindi naman katandaan, tingin ko wala pang 60, pero sabi niya siya ay senior na. Sabi niya, magkano po ang pasahe Baliwag to Tabang? No, ako po ang sumagot kasi po ako yung nagkukonduktor sa aming pinapasadang jeep. Ang sabi ko po ay 25. Pag senior po, ang sabi ko po ay 22. Nung kahapon nagpunta ako, sabi ng matanda, ang pasahe ko lang ay 20. O di sige po, 20 na lang po ibigay niyo. Kasi po, nagtanong kayo Ngayon, sinagot ko lang. Ngayon, kung sabi niyo 20 pamasahe niyo, di bigyan niyo po yung 20. Wala pong problema. May naawa. Alam niyo po yung naawa, nakatabi niya, may trabaho, magandang mukhang galing sa trabaho. Siguro nakakaalam o malaki ang sweldo. Ang sabi po nung
nung kanyang katabi, nung nagsabi siya ay senior. Nang, ako na po magbabayad ng pamasahe ninyo. Ito po ang pambayad ko. Si Nanang, yung pamasahe ni Nanang at ako po, ibababa ng Playa de Lama. Di okay na po. Doon along the way, bigla pong tumunog yung isang cellphone na napakaganda ng ringtone. Kabunot-bunot yung matandang senior. Napakagandang cellphone. At during po sa kanilang pag-uusap, alam niyo po yung kausap niya? Alam niyo po, sabi, sa kausap niya, ang pinag-uusapan po nila ay isang malaking negosyo na libo-libo ang involved na pera. Sige ikaw, bayaran mo na kung 20 million lang yun. Ibigay mo na ikaw. Ganun yung usapan. Sabi ko, ay talagang naisahan nga yung naglibre. Kaya lang, may konsensya ba yung matanda? Alam niya pala may pera siya. Alam na pala niya siya bakit niya pa pinabayaan na siya libre? Yun po yung nagtuturo sa atin. Kaya kung minsan, ang isipan natin, pag tinalo ng isipan yung konsensya, kasi yung konsensya nagagaling sa puso yan eh. Yun yung may awa eh. Minsan yung isip lang, natalo ko ng isipan ko, nasaksak ko yun eh. Natalo ko ng isipan ko, nasakto ko yun eh. Ganon yung magiging instruction ng konsensya at ng isipan. Kaya yun, pansinin niyo po, yung ating, yung sabi nga, reproof o reproach of instruction. Pag binaliwala natin yung mga payo, yung mga binibigay ng payo na ito, katulad po ng sabi ko kanina, ng Bible, ng tapat na kaibigan, ng lingkod ng Panginoon, at mga magulang, ay napupunta tayo sa hindi maganda. Nagpupunta tayo sa pagkakasala. Katulad po nung nangyari doon sa kinuwento ko po sa inyo. And the last but not the least, ang tapat at mapagmahal na boses ng Diyos. Paano to? Pastor, o paano to, brother? Kung paano mo masasabing ako ba'y kinausap na ng Diyos? Kasi sabi rito, ang tapat at mapagmahal na boses ng Diyos. Meron. Yung makausap nga ang Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Hebreo 3:15, sabi, ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Ito po yung sinabi ng Hebreo tungkol po dun sa mga Israelites sa panahon ni Moises. Na marami nga pong instruction ng Panginoon na binaliwala ng mga tao. Kaya nga po umakyat si Moises sa Mount Sinai at binigyan siya ng instruction. Take note, instruction. Nung pagbaba niya yung 2 tapyas na bato, instruction po yun eh. Upang doon natin malalaman kung tama ba o mali lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ng instruction na yun. Doon ay nag-usap na ang Diyos. Yun nga, yung kung tayo ay sinusunod natin sa 10 utos, yun na nga yung salita ng Diyos na kumuusap sa atin, na nagbibigay sa atin ng instruction. Ang sabi, sundin mo ang iyong magulang, sundin mo ang iyong mga magulang, di ba? At ito ay may kalakip na pangako. Minsan kasi, ang narinig mo lang yung sundin mo ang magulang, hindi na natin inabasa pa o kaya binigyan ng halaga yung susunod eh. Kaya doon sa pag narinig lang natin yung sundin mo ang iyong magulang, ay hanggang doon lang. Ba? Pagdating doon sa sundin mo ang iyong magulang, pwede rin palang labagin. No. Kasi hindi mo nabasa yung kasunod. Pero kung nabasa mo yung kasunod, sabi, after mong sundin ang iyong magulang, ay may kalakip na pagpapala. Lalawig ang iyong buhay, gagaan ang iyong buhay. Oh, hindi mo kasi nabasa yung kasunod eh. Ang binasa mo lang ay sundin mo ang iyong magulang. Kaya doon sa first instruction na yun, na hindi mo dito yung kabila,
ay nagkakaroon ng pagsalangsang sa magulang. Kaya yun po yung isang boses ng Diyos na nasa ating, nakaintal sa atin at nasa foundation ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, ito po yung conclusion at dumako na tayo sa conclusion. At pinag-aaralan po natin kung hindi natin bibigyang halaga ang mga payo na aking nabanggit dito. Maaaring ako ay may kulang pa. Kung meron akong kulang pa at meron kayong gustong isuggest, pwede nyo i-comment sa aking account. Na ang naihanda ko, ang sabi, ang mga payong ito ay makukuha natin sa Bible, maaasahan natin sa ating mga magulang, makukuha natin sa mga mabuting kaibigan, sa mga lingkod ng Diyos, sa ating konsyensya, at ang pang-anim, ang tapat at mapagmahal na boses ng Diyos. Kung tayo ay susunod dito sa instruction na aking naihain, alam ko may kulang pa ito, ay magiging sapat na para tayo ay magkaroon ng tapat na kaunawaan, lumawak. Kung hindi man na nagawa nyo na ito, lahat ng instruction na ito, ay kaalaman o dagdag kaalaman na lamang or reproof or reminder lamang upang tayo ay hindi magbaliwala sa ating mga instruction na narinig. Unang-una, huwag nating sasalangsangin ang salita ng Diyos. Sinabi ko nga kanina, how authentic the Bible is. From Genesis to Revelations, nagsasabi po ang bawat aklat ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung sentro ng Bible. Siya po yung pinapakilala ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng number 1, matiwasay na pamumuhay, malinis na pamumuhay, may pananampalataya at katatagan ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, yung dulot na binibigay niya sa atin, yung buhay na walang hanggan. Ay kulang pa pala bago po yung buhay na walang hanggan, dahil nga po siya yung sumalo sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang naghirap, tayo ang magdudusa. Dahil ang sabi nga, kung hindi tayo dadaan doon, hindi tayo yung po ang kaparusahan ng tao, ang kaparusahan ng Diyos sa mga tao na sumalangsang sa kanyang mga payo. Kaya nga, yung sa pamamagitan ng pag-ako ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, hindi na tayo ang magdaranas ng ganon. Siya na po yung kasagutan sa lahat ng ating dinalang mga kasalanan. Siya na po ang sumagot upang tayo nga ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa bukas po, diriwang ng mga kapatid natin sa Katoliko, ang Linggo ng Palaspas, umpisa na po ng mahal na araw, at sa Lunes nga po ay tinatawag nating Lunes Santo, Holy Week na po. Naalala po natin na yung pagpasan at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat naman po tayo mga Kristiyano, inaalala natin yon, na maalala natin na yung pala ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dahil para sa atin, hindi para sa Kanya. Ginawa niya yon dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, na ayaw na tayong mapahamak, ayaw na tayong maligaw sa landas. At gusto ko pong wakasan ang ating pag-aaral. Babasahin ko po yung sa Hebreo chapter 12 verse 5. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Diyos
mahirap magsalita pagka bungal talaga. Naabot na po ng lockdown yung aking pagpapalagay ng ngipin. Nagpapahinom na lang po ako ng aking ngipin, inabot ng lockdown para masukatan na po. Hirap magsalita. Huwag kang magbawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos eh. At huwag panghihinaan ng loob kapag kayo'y pinarurusahan, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Pansinin niyo po, ang Bible talaga. Nasabi nga, ang Bible ay salitang may talim ng tabak. Magkabilang tabak. Magkabilang dulo ay... Pagka tinutuwid tayo, napakasakit nga para tayo, pero wag po nating babaliwalain ang salita ng Diyos. Sumunod lamang po tayo, basahin po natin. Last month po yun, namatay po ang nanay ni Governor ng Bulacan, Governor Wendell Fernando, at saka po ay naroon. At sa aming grupo, ay mayroong nakihalubilo sa akin at nag-share po ako noon. Sabi ko po sa kanya, ay kapatid, magandang batayan, magbasa ka ng Bible. Magandang batayan. Kaso pastor, bakit ganon? Pag nagbabasa ako ng Bible, para lamang ako nagbabasa ng comics. Ibibigyan ko po kayo ng instruction. Sabi natin, pinag-uusapan natin, huwag niyong babaliwalain yung instruction, meron kayong mapupulot sa akin. Sabi niya, para lang daw siya nagbabasa ng comics, pag nagbabasa ng Bible. Ang sabi ko sa kanya, first step, manalangin ka. Hingin mo ang gabay ng Santo Espiritu, hingin mo ang gabay ng Panginoon Diyos, upang bigyan niya ng kaunawaan yung kaisipan para sa pagbabasa mo ng kanyang salita ay galak mong maintindihan. At ang sinasabi sa Kawikaan 1:23, ito po payo ko, instruction sa inyo ha, sabi, ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. You see? Ulitin ko ha. Payo. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Biro mo? Yung diwa ng Panginoon at ang kaalaman niya, ibibigay niya sa atin kung tayo ay makikinig sa kanyang payo. Mga kapatid, magandang payo po yun. Kaya ngayon, umpisahan niyo po ninyo inyong pananalangin bago kayo magbasa ng Bible. Hingin ninyo ang kaalaman, ang instruction ng Panginoon para ang ganap nating maunawaan. Ang payo ko po, sa pagka new beginner, ang babasahin po ninyo, ang una niyo pong babasahin siyempre ang Genesis. Kasunod po ang Exodus. Yung 5 books po, kung ba pwede babasahin niyo. Pagkatapos po ng 5 books, pumunta po kayo sa history. Yung kay Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings. Pagkatapos po, lumagtaw po kayo, pumunta na po kayo sa New Testament. Yung the 4 Gospels. Yung kay Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Kahit isa po doon, sa isang account tayo, sa Gospel na yon, ang unahin ninyo. Yan po ang magbibigay ng kaalaman niyo tungkol sa Bible. Taka lamang nyo, hindi ko sinabing yun lang babasahin ha. Taka na lamang nyo po babalikan yung mga hindi ko nasabing chapters ng Bible. O kaya mas maganda kung meron kayong guide ng guide to read the Bible, yung araw-araw na pahina.
Nung ako po ay nagkaroon ng guide, nabaliwala ko po yung guide eh. Kasi po, ang sabi doon sa guide, basahin ang Genesis 1 to 5, chapter 1 to 5. Isang basahan ko, nababasa ko hanggang umabot pa ako ng 20. Napakaganda po kasi basahin eh. Kaya halos hindi mo na gustong itigil eh. Kaya lang, natitigil lamang dahil meron tayong ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po, yung sabi ko, pag naumpisahan nyo talaga ang magbasa ng Bible, kumari lang, ayaw mo nang tigilin. Kaya hindi ko na ginagamit yung ano eh. Kung saan ako natigil, lalagyan ko lang ng marking. Alam nyo po, nabasa ko na ang Bible ng buo ng one time. At maraming pagkakataon, nauulit-ulit ko, hindi na po ng buo, kundi ibang chapter na lamang. Napakaganda pong basahin ang Bible. Nagbibigay po ng number 1, yung knowledge, nadadagdagan po yung knowledge natin sa Panginoon. Nabibigyan niyo tayo ng magandang instruction. Nabibigyan niya tayo ng positive na thinking. Binibigyan niya rin po tayo ng pag-asa. Lalo-lalo na yung pag-asa. Kasi sabi nga, yung sumusunod sa Panginoon, may pag-asa. Yung kumikilala sa Panginoon, may pag-asa. Lahat dumarating sa atin, ano man ang ating karamdaman, dumarating sa atin ng mga kapagitaan. Pero lahat tayo, binibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos, muli Panginoon kami nagpapasalamat sa iyong salita na aming napag-aralan. At ito nga po Panginoon ay nasa Kawikaan chapter 10 verse 17 na ang payo mo Panginoon ay huwag naming babaliwalain bagkus ito ay aming namnamin, in-nurture, gawing treasure para sa aming buhay. At tunay nga po Panginoon na ang instruction mong ito ay magbibigay sa amin ng landas at tunay na pamumuhay at mabuting pamumuhay para sa aming buhay na ito, O Diyos. Salamat po sa lahat ng nakahook sa internet through FB Live. Salamat din po sa mga kaanak namin sa San Miguel, sa video chat na aming ginagawa. Salamat po sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami ng privilege ng makapag-aral mo sa kabila ng kami ay lockdown. Dalangin namin, O Diyos, na ang virus ng COVID-19 ay tunay na nga pong mawala sa aming bansang Pilipinas. At dalangin ko, at hindi lamang po sa Pilipinas, at dalangin ko po sa buong mundo. At dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga kaanak, sa lahat po ng aming mga kaibigan, sa aming presidente, sa aming governor, sa aming vice governor, at sa lahat po ng nasa Kapitolyo na nangunguna para sa kanilang pagpataguyod ng aming gobyerno ng Bulacan ay magkaroon nga po ng kapayapaan at kasiwasayan. Salamat po sa patuloy na gabay mo. Ang lahat nga po, Panginoon, ay ligtas mo sa virus ng COVID-19. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman, sa aming mga kaanak na nasa abroad. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam na po na kayo ay aming ipinapanalangin. Itinataas namin sila, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Dagdagan mo po ang kanilang kaaliwan. Dagdagan mo po ang kanilang kalakasan. Dagdagan mo po ang kanilang mga kalusugan upang malabanan ang virus COVID-19. Salamat po, Panginoon. Yung mga makahanap ng trabaho. Ganon din po tinataas din na rin po namin sa araw na ito na yung pong mga nawalan po ng hanap buhay dahil po sa epekto ng lockdown na ito, Diyos. Ay dalangin ko nga, Panginoon, na bigyan mo nga po sila ng katatagan at pag-asa. Yung nabanggit namin sa aming pag-aaral kanina, higit na manggagaling sa iyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang bawat isa. At ito nga po ay sinabi mo sa Bible, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako, ang iyong instruction,
upang kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng katatagan sa buhay na ito. Lord, higit, Panginoon, sa nalalapit na Semana Santa, hindi lamang, Panginoon, sa inaalala ka namin, bagos, Panginoon, ito nga po, Panginoon, ay may sa puso namin na tumimo sa aming isipan na dahil sa iyong pag-ibig, ikaw ay naratay, ikaw ay dumanas ng pahirap dahil nga po sa pag-ibig mo sa amin, na dapat kami ang lumasap o nakaranas nito. Salamat po sa iyong patuloy na pag-abot sa may mga karamdaman, Panginoon, sa aking nanay Belia, sa aking biyanan, karagdagan, Panginoon, na buhay, karagdagang kalakasan, sa aking hipag na si Amalia, Panginoon, i-provide niyo po ang kailangan niyang gamot. Dalangin ko po, hindi lamang po, Panginoon, gamot ang ma-provide, kundi, Panginoon, magkaroon nga po siya ng recovery at total healing, Panginoon, magmumula sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dakilang mga gamot na aabot sa lahat ng may mga karamdaman. Ganon din po sa may mga karamdaman na aking tinuturuan sa accounting office sa Kapitolyo, kay Ate Merly sa kanyang binte, kay Kuya Mamer, kay Kuya Eric, kay Ate Bong, kay Ate Vicky, kay Kuya Alfred. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman, ang kanilang mga karamdaman. Hiling ko po ang iyong kagalingan. Ganon din po, Panginoon, sa aking pamangkin na si Edwin, na nagsabi na siya ay mag-aantay sa aral ng ito. Tinataas ko nga po, Panginoon, ang kanyang kalakasan, kanyang kalusugan, kaligtasan din po, Panginoon, sa virus na COVID-19. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy namin kinigilala, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan. Ikaw ang Diyos na makapagbibigay sa amin ng tamang instruction ng aming buhay sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu. Muli, Panginoon, papurit, pagsamba, pasasalamat sa iyong kadakilaan at kalwalatian magpakailanman. Ito po kasama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.